Alam mo, lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Mamamakyo. Bakit nga ba? Viral ngayon ang video ng motovlogger na si Yana matapos niyang i-post ang isang insidente ng road rage. Ayon sa kanya, muntik na siyang masagi ng isang pickup truck kaya kinumpronta niya ito at ipinost pa sa social media. Ang akala niya ay mapapahiya ang driver, pero kabaligtaran ang nangyari. Siya pa ang binatikos ng netizens dahil sa kanyang asal sa kalsada. Panoorin natin kung bakit siya ang napahiya sa bandang huli. I noticed this truck has been hurting lanes without checking his surroundings like a dumbass. I decided to speed ahead. Notice how he doesn't use the freaking side mirror or signal lights, like you're supposed to pay for it, like subscription. Ayon sa kanyang post, na may nakita daw siyang isang pickup truck na pabago-bago ng linya na hindi man lang daw tumitingin sa kanyang side mirror. Kaya inunahan na niya daw ito at nag-overtake nga siya sa kanan at doon na nagsimula ng muntik na siyang masagi. Pero kung iisipin natin bakit pa niya hinabol o in-overtaken at pagkalagpas niya sa pickup ay nag-bad finger na siya. Ayan ang pick up! Sapakin natin! Sorry, ano? Mamamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo, lubok-lubok yung daan. You tell me, bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Nagit-git nyo kasi. May side mirror pa, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Ang nakakagulat dito pagkatapos mag-overtake ni ate sa pickup, huminto pa talaga sila para kumprontahin si kuya. Kesyo muntik na raw silang masagi. Pero kung titingnan mo sa video, siya naman talaga ang nag-overtake. At dahil lubak-lubak ang daan, natural lang na pabago-bago ang linya ni kuya. Ang matindi pa, ipinagmalaki pa ni ate na wala siyang side mirror na alam naman nating malinaw na bawal sa batas. Buti na lang talaga at kalmado si kuya. Kung ibang driver yan na mainit ang ulo, baka hindi na lang viral video to. Baka kwento na lang ng kahapon si ate. Side mirror pa, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka nun na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitch up. Nagmotastik ko nila. Kung ganyang pata, sira ulo. Wala. Pwede mo nga fucking plate number yan. Sorry po. Mais ka. Marami ko yung pangit mong pick up. Kahit nakaalis na ang pickup truck, patuloy pa rin sa pagsasalita si ate. Hindi pa nakontento, sinabihan pa niya si kuya na pangit daw ang sasakyan nito. Imbes na matapos na lang ang gulo, siya pa mismo ang nagdadagdag ng init. Sa halip na magpakumbaba, mas pinili pa niyang manghamak na lalong ikinainis ng mga netizens na nakapanood ng video. Dahil sa viral na video na siya mismo ang nag-upload, marami ang nainis at nagreklamo, lalo na sa mga taga-Zambales kung saan nangyari ang insidente. Dahil dito, idineklara si Yana bilang persona non grata sa lugar. Ibig sabihin nito, hindi na siya welcome o hindi na siya kanais-nais na bisita sa Zambales. Isang malinaw na pahayag mula sa lokal na pamahalaan na hindi katanggap-tanggap ang kanyang pinakitang ugali. Ang mga influencer tulad ni Yana ay may responsibilidad na maging magandang ehemplo, lalo na sa kalsada. Hindi porket may kamera ay tama na ang asal. Sa daan, hindi natin alam kung sino ang makakasalubong natin. Kaya laging dapat angat ang respeto at disiplina. Sa totoo lang, masuwerte ka pa, ate, at mahinahon si kuya. Saludo tayo sa kanya dahil pinili niyang magtimpi kaysa palakihin pa ang gulo. Sana'y maging aral ito sa lahat.